umaga pa lang, nagsilikas na mga residente sa Roxas sa Oriental Mindoro na madalas bahain kapag bumabagyo. Maaga ring naghanda ng relief goods sa mga otoridad. Nakatutok doon live si Trisha Zafra. Trisha. Mel, dito sa gymnasium sa Roxas, Oriental Mindoro, meron ng mahigit 130 pamilya ang lumikas mula sa 3 coastal barangays dito nga sa Roxas. Mahigit 100 dyan, Mel, galing sa barangay Paklasan, mahigit 30 naman ay galing sa Bagong Bayan at isang pamilya naman, Mel, ang lumikas mula sa barangay San Jose para nga maiwasan nilang hagupitin ng sakunan itong paparating na bagyong Yolanda. Daig daw ng maagap ang masipag, kaya habang maganda-ganda pa ang panahon kaninang umaga, lumilikas na ang mga taga-barangay Paklasan, Roxas Oriental, Mindoro. Kanya-kanya na ring tali ng bubong. Dinatnan rin namin ang mga residente na nakaligpit na ng mga gamit. Tinatalian yung buong para tumuklap yung pawid. Naligpit na nga kami doon, may lahat na naka-impake na kami, tapos ay yun nga, mapunta nga ako maya sa bayan, magpamili ng kailangan namin. Ang mga bangkang pangisda itinabi na para hindi anurin sakaling daanan sila ng bagyong Yolanda. Binigyan ng kapitan ng barangay ng hanggang alas 4 ng hapon ang mga babae, bata at menor de edad para lumikas sa Roxas Gymnasium. Tanging mga lalaking nasa edad lang daw ang pwedeng manatili sa mga bahay nila ngayong gabi. Sabi nga sa akin ng ibang tao, napakaaga. Sabi ko okay na to. Gumastos na ng gastusin ng pera ng barangay kaysa naman kabaong aalalahanin. Sa pulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bukod sa Paklasan, inabisuhan ang 4 pang coastal barangay sa Roxas na San Jose, Dangay, Bagong Bayan at San Isidro na magsagawa na ng preemptive evacuation. Sinuspindi na ang klase sa bayan alas 12 kaninang tanghali para makapaghanda. 11 raw sa 20 barangay sa Roxas ang flood prone. Naka-preposition na ang relief goods at mga gamit. Nakahanda na rin daw ang mga evacuation center. Pero sa kabila ng mga paghahanda, nagdudulot pa rin ng pangamba ang napinsalang dike sa barangay San Rafael. Malakas na ang agos ng ilog. Umaapaw raw ito tuwing malakas ang ulan. Hindi maiwasan na yung agam-agam ng ating mga kababayan sa Roxas ay dike pa rin. Dike pa rin kasi sa na-experience nila noong 1994, talagang nung bumigay ang dike, ang bayan ng Roxas ay lumubog talaga sa tubig baha. Nadatnan naman naming abala ang pamilyang ito sa paggawa ng iba't ibang kakanin. Ikakasal pala kasi ang kanilang dalagang si Karen sa Sabado na kaarawan din niya. Kaya ang kanyang birthday wish, yung mga darating, siguradong kalahati nun hindi darating. Pero nag-hope pa rin ako na sana hindi matutuloy yung bagyo at yung power ni God pa rin talaga. Yung hinahawakan ko para maging maayos yung darating na wedding namin ng ibang pangasawa ko. Mel, ayon sa PDRRMO ng Oriental Mindoro, bukod dito sa bayan ng Roxas, may mga lumikas na rin mula sa mga bayan ng Pinamalayan. 172 pamilya raw ang lumikas doon at mula rin sa bayan ng San Teodoro kung saan may 12 pamilya naman ang lumikas. Patuloy daw na magmomonitor, Mel, yung mga otoridad ngayong magdamag dahil ngayong hapon, dakong alas 4, nagsimula ng bumuhos ang ulan at lumakas na rin yung hangin at wala na itong tigil sa mga oras na ito dahil baka mamaya ay kailanganin pa rin daw magpatupad ng forced evacuation lalo na roon sa mga coastal barangays dito sa lalawigan at lalo na rin dun sa mga barangay na malapit sa mga delta o yung mga napapalibutan ng ilog sa kadagat dito sa Oriental Mindoro. Samantala, Mel, suspendido na rin daw yung klase sa lahat ng antas, pribado man o pampubliko dito sa lalawigan para yan bukas at bawal na rin bumiyahe sa mga pantala ng Calapan at Roxas. Mel. Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.